Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin at mukhang in a little bit ay magiging maulang gabi, at least ito ho sa amin sa Santa Maria, Bulacan, at tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na tayo kanyang patuloy na iniingatan, pinapapala at pinapreserba. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong pagkakataon na tayo ay patuloy na makapag-aral ng kanyang salita. Ano ho? So, minsan, pag lumalakas ang ulan, nagkakaroon ng epekto sa ating internet signal. So, kung sakali man hong mag-off on, please, ay hintay lang tayo na sandali. Gagawan po natin ng paraan po yan at para magtuloy-tuloy po ang ating hong pag-aaral. Pero hanggang tayo ho ay ayos, ay tutuloy po natin ito. Well, bago ho tayo dumako sa atin hong mga pag-aaral, ay ilan ho muna mga reminders and announcements. Ang Bulacan ay kasalukuyang under MECQ, and sad to say, sa balita ay ang Santa Maria, Bulacan ay isa sa mga maaaring ituring na hotspots dahil tumataas ang mga bilang ng infected ng COVID-19. So patuloy pong hinihilingan ng bawat isa na tayo ay patuloy na mag-ingat. So instead of 30% tuwing Sunday morning service, ay we opted to a 10% sa atin hong attendance ito sa church. So that's roughly around 20 people lamang. So pag-pray po natin, patuloy tayo mag-ingat. At again, yung mga balita na kumakalat na just false news, ay mag-ingat po tayo. So patuloy po tayo na again mag-pray, and also gawin natin yung ating mga magagawa, exercising wisdom and also exercising faith in our Lord. And then pag-pray po natin nga yung ating gawain this coming Sunday. Pag-pray natin Sunday Sul, Sunday morning, Sunday evening service. Pag-pray po natin yung pag-aaral at pangangaral ng salita ng Panginoon. And pakikasama nyo sa panalangin si Brother Paul. Kailangan ho natin lagi, as we have studied sa mga nakaraan natin pag-aaral, even Apostle Paul himself asking for prayer request. Nagbibigay siya ng prayer request sa mga Kristiyano na ipag-pray siya yung pangangaral pagtuturo ng salita ng Panginoon. So I would like to commit your prayers, mga kapatid, sa mga bagay po na yan. Also, pag-prayhin ho natin ang iba pa nating mga kapatiran, iba't ibang mga kalagayan, hindi lamang po physical, kung hindi may iba't ibang mga pasaning kabigatan. At sinabi ng salita ng Diyos na magpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa, magpanalanginan tayo sa isa't isa. And kung meron kayong mga prayer request, ay pakisend niyo po sa amin, at yan po ay para maipag-pray po natin. And also, speaking of prayer request, mamaya ho around 7:15 PM pagkatapos ng ating Time in the Word ay magkakaroon po tayo ng OPM or online prayer meeting na ating mga kapatiran sa JCBC. Inaasahan na tayo magkasama-sama upang magpanalanginan sa isa't isa. Okay, so yun po ang atin po mga announcements and reminders. Patuloy yung mga tayong magpagamit sa Panginoon sa papaano mang paraan. Maaaring nasa pandemic tayo, maaaring nasa ECQ tayo or MECQ, but let us think of means and ways kung paano tayo magiging instrumento ng Panginoon. Speaking of that, I'm reminded, nagpaplano ho ang ating ilang mga kapatiran na magsimula ng online fellowship para ho sa ating mga young people, sa mga kabataan. So pag-pray po natin yan. So I would like to encourage our young people to be excited, to be praying for. And kung meron hong opportunity, ministerial opportunity, at nasa inyo yung giftedness para gawin ito, please
ay atin ho kayong inaanyayahan na gawin ito. So wait for further announcements. It's on the kumbaga drawing table, at nawa tulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na yan. Ano po? So yun ang ating mga announcements, reminders, and prayer requests. And mamaya nga ho, meron tayong online prayer meeting. Tayo ho muna ay magbukas sa isang panalangin bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we thank you. Tunay, Panginoon, kami ay nagagalak, kami ay namamangha sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Alam namin, Panginoon, sa ganang aming sarili, hindi kami kaibig-ibig, hindi kami karapat-dapat iligtas. Pero Panginoon, Ikaw ang kumilos, Ikaw ang gumawa, Ikaw, Panginoon, ang siyang nagplano ng aming kaligtasan at nagsakatuparan nito. At ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. O Panginoon, purihin ka. At kagaya, Panginoon, ang aming layunin sa aming pong pag-aaral sa mga serya na ito, nais po namin na lumalim, lumawak, sa pagkaunawa sa dakilang kaligtasan na ito na yung ginawa. Upang lalo ka naming maluwalhati, upang lalo ka naming masamba, upang lalo kaming tumibay sa pananampalataya, at upang lalo naming maipaglingkod sa iyo ang nararapat na paglilingkod. O Panginoon, tulungan mo kami, ingatan mo kami maging sa mga pisikal na mga panganib, lalo na sa pandemya na patuloy na kumakalat. And also, Lord, tulungan mo kami lalo na bilang mga Kristiyano na maging maingat, hindi lamang laban sa karamdaman, kundi lalo't higit laban sa kasalanan. Paalala mo sa amin, ang aming kaaway na dyablo ay parang liyong umaatungal at umaaligid. Hindi siya nagpapahinga. O tulungan mo kami na laging maging mapagbantay. O Panginoon, tulungan mo kami sa pag-aaral namin ngayong gabi. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng liwanag ng kaisipan, ako bilang tagapagturo lalo na. At lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan lamang. At Lord, aming hinihiling, siyasatin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. Ama, aming pong dalangin, linisin mo kami, patawarin mo kami. Wala kaming ibang pag-asa, wala kaming ibang pwedeng kapitan o tignan, kundi ang aming Panginoong Hesukristo lamang, sapagkat sa Kanya ay meron kaming katubusan, kabayaran ng aming mga kasalanan at aming kapatawaran. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so let's go to our lesson ngayong gabi. This is lesson number 5 on soteriology or the doctrine of salvation. At muli mga kapatid, kung merong mga questions, and there have been people who've been texting and also commenting questions, that's very good, at sasagutin po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Maaaring direct message or i-comment din natin, or even in our studies ay pwede po natin sagutin po yan. Okay, so mag-review muna tayo, maliwanag. Gusto ng Panginoon na ang bawat Kristiyano, with no exemption, even ang pinakabatang mananampalataya sa pinakamatandang mananampalataya, ang pinaka busy Kristiyano, sa hopefully wala namang walang ginagawang Kristiyano, pero ang punto ay ito, everyone ng mananampalataya ay gusto ng Diyos at kalooban niya at iniuutos niya na tayo magsilalim sa pagkaunawa sa dakilang kaligtasan na kanyang ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Well, there are contemporary concerns about soteriology. Kailangan nating lumalim sa pagkaunawa sapagkat, as we have said, ito ay laging under attack. Ang doktrina patungkol sa kaligtasan ay laging under attack. And maging sa panahon natin ngayon, there are contemporary concerns. Number 1, redefinition of the meaning of salvation. Nire-redefine kung anong ibig sabihin ng salvation. Yung iba, ang salvation is just having the best life now. Salvation is having peace of mind. Ang salvation is having an
experience of sort. At doon nila ikinakapit ito. So they're redefining salvation. Iba ginagawang mas malawak, mas madali, at nakita ho natin yan ng mga nakaraang pag-aaral po natin. And then number 2, displacement of salvation from the centrality of our mission objectives. At actually, nahagingan natin ito big time noong pinag-aralan natin ang biblical evangelism. Mayroong mga churches, ang kanilang mga nagiging mission ay world peace, global warming, social justice, pero no, ang pangunahin nating mission is to make disciples. Kung naaalala nyo nga ho, yung ating challenge is to, the main thing is to keep the main thing. Panatilihin natin yung pangunahing bagay ang siyang manatiling pangunahin. Pinag-aralan din natin noong nakaraan ang doktrina ng kaligtasan at ang manggagawa. Ang pastor ay tagapangaral ng kaligtasan. Ang pastor ay tagapagturo at theologian na patungkol sa kaligtasan. Pero meron ding concerning na bagay sa panahon natin, sapagkat maraming mga pastor sa panahon natin ngayon ay nagte-training bilang mga managers or motivational speakers, even entertainers, and not theologian. Merong mga so-called pastors na ang kanilang approach sa ministry, well, ang aking trabaho i-encourage ang mga tao, hindi ituro ang masalimuot na doktrina sa kanila. So again, that betrays the calling ng Panginoon na ipakain o pakainin ang mga mananampalataya. Yes, there is a place for encouragement, pero saan manggagaling yung encouragement? Manggagaling sa truth, at saan nakabase ang katotohanan? Sa mga katotohanan sa salita ng Panginoon. Again, those are doctrines. And then, the doctrine of salvation and the church member. Kung hindi ka pastor, ikaw ay miyembro ng isang iglesia, ikaw ay isang mananampalataya, ano ngayon? Number 1, every Christian must be a good theologian of salvation. Not just the pastor. Hindi lamang yung pastor ang kailangang nakakaalam patungkol sa kaligtasan, as we have seen from Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 3. It is God's will na ang mga Kristiyano ay lumawak sa pagkaunawa sa kaligtasan na kanyang ginawa. And then number 2, the Christian as a worshipper. So, meron again mga Kristiyano ang approach nila, well, ang theology hindi para sa akin yan. I would just like to worship God. Well, saan mo ibabase ang pagsamba sa Panginoon? Again, that very word worship, worth, it's giving God His worth, at hindi mo siya masasamba kung hindi mo siya kilala, at magiging deficient ang pagsamba kung deficient ang pagkakilala. At ito rin ang epekto kung deficient ang pagkaunawa sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So, appreciation of salvation is a significant component of Christian worship. And by the way, tuwing nagtitipon-tipon tayo tuwing araw ng linggo, why do we do that? Anong dahilan? Ano yung pinagdiriwang natin? Bakit linggo? At makikita natin na you cannot remove worship from theology and theology from worship. So every Christian should be a theologian, at ito ay dapat magtulak sa mas malalim at mas mainit na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Romans 11:33. At narito si Apostol Pablo, just to give a little bit of context before we read this passage, ay mula Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11, dinidelineate niya, ini-explain niya ang iba't ibang aspeto ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Romans chapter 1 and 2, yung pagiging guilty ng mga tao. Simula sa Romans chapter 3 verse 21, paano maliligtas ang taong makasalanan. Romans chapter 7, ang isang ligtas, handun pa rin yung struggle sa kasalanan, nakatahan, and so on. Pagdating sa Romans 9, 10 and 11, nahandoon ang mayaman na pagtuturo patungkol sa pagpili o paghirang ng Panginoon. So again, ang point is this, mula chapter 1 hanggang chapter 11, it's all about salvation. And ang pinaka
dulo ang naglundo si Apostol Pablo nung kanyang pinagmasdan ang dakilang gawa ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. Ang sabi niya, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God." Namangha siya sa lalim at yaman ng karunungan at kaalaman ng Panginoon. And again, I would just like to invite you to read the preceding verses. At yung iba ay na-offend dun sa mga sinabi sa mga preceding verses. Nevertheless, andun yung pagkamangha ni Apostol Pablo sa wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him that it shall be recompensed unto Him again. So meron ba siyang, sa pagdating sa kaligtasan na to, meron ba siyang tagapayo? Meron bang naunang nagbigay at nag-react lang si Lord? No. It's all of God. At dun nga pumunta si Pablo sa verse 36, "For of Him," that is galing sa Kanya, "and through Him," sa pamamagitan niya, "and to Him," patungo sa Kanya o para sa Kanya, "are all things, to whom be glory forever. Amen." Tila baga si Apostol Pablo sa puntong ito ay sumabog. Para siyang bulkan na nag-init habang dinidiscuss ang salvation at di niya napigilan siya sumabog sa pagsamba sa ating Panginoon. To Him be glory forever. Amen. And that is one of our goals, one of our major goals sa ating pag-aaral about the doctrine of salvation, na hopefully pagdating sa bandang dulo, we end up glorifying God. We end up glorifying God. Niluluwalhati natin ang Panginoon na siyang nagliligtas sa atin. Then we studied about, or started studying about, the concept of salvation. May ibang konsepto ang salvation, at actually kalakihan ng ating pag-aaral ay dito natin ibibigyang pansin. Anong konsepto ng kaligtasan? Sa Lumang Tipan, ordinarily at oftenly ginagamit sa Lumang Tipan, mas madalas ginagamit ito sa ang ibig sabihin ay deliverance, release, or freedom, or relief from an overpowering evil. Most often ito ginagamit sa physical na pagliligtas. Physical, maaring may sakit, maaring may kaaway, maaring merong mahirap na kalalagayan, humihingi ng saklolo o pagliligtas mula sa ating Panginoon. So meron muli tayong paalala. At I hope ay hindi ito na mawala sa ating kaisipan. As we study the Bible, ay mag-ingat tayo na atin hong babasahin ang Lumang Tipan, at lahat ng may encounter nating salitang save, salvation, or redeem, or so on, or any related word sa salvation, ay ating i-apply yung anachronism yata ang tawag doon. Ating i-apply yung New Testament meaning doon sa Old Testament. Again, sa Old Testament, hindi lagi, pero madalas, napakadalas, ng ibig sabihin ng salvation ay physical. Hindi lagi, pero madalas. So mag-ingat lang po tayo. So God chiefly saves Israel from enemies. Israel's enemies are not just political, they were a threat to the fulfillment of the covenant. So God is functioning in a way na meron siyang ipinangako, at ito yung kanyang sinabi na kanyang gagawin, at yun yung pag-iingat, kaya niya iniingatan ang bansang Israel. He is a God fulfilling covenant. At lumalakas ho ang atin hong mga pagkulog at kiglat. Anyway, tuloy ho tayo. Spiritual salvation or saved from sin is not dominant. So, hindi dominante, pero meron, as we have seen from the book of Psalms. Now, pagdating naman sa New Testament, yes, ginagamit ang word the save or salvation in a normal usage, at ginagamit ito as deliverance from physical danger. Pero, mas madalas, mali itong mali ang pagkaka-edit. Wag niyo pansinin yung spiritual salvation or saved from sin is not dominant. Actually, baligtad. Mali yung pasensya na po. Sa New Testament, mas dominant ang spiritual salvation kaysa sa physical
salvation. Ano ho? Pag sinabing saved, salvation, mas madalas ito ay spiritual rather than physical. At ang New Testament nilolocate or inilalagay o ikinakabit itong salvation spiritual na ito definitively the enemy to be saved from is sin. Ano? So, saan ililigtas? Kung noong lumang tipan, ililigtas physically mula sa mga kaaway, mula sa mga mananakop na bansa laban sa Israel, o pagdating naman sa New Testament, saan ililigtas? Mula kanino? Mula saan? Well, makikita natin sa New Testament, it's more on spiritual at ililigtas mula sa kasalanan. This salvation is identified with the person and work of Jesus Christ. So itong kaligtasan na ito, makikita natin again as the revelation of God progressed, at ito yung pinaka-highlight and climax ng plano at gawain ng Diyos sa pagliligtas, o ng iba kung hindi ang Christ event na tinatawag ng mga theologian, the person and the work of our Lord Jesus Christ. So our study of the doctrine of salvation will center on the saving plan and work of God accomplished through the person and work of Christ. Ano? Dito sa sentro yung ating pag-aaral, and actually we can add to this and the application, yung application ng ginawa na kaligtasan na ito ng Panginoon sa mga mananampalataya. So doon tayo mag-spend ng maraming oras sa ating mga susunod na pag-aaral. So again, as we have said last Wednesday, it's not more on physical salvation, kundi more on spiritual salvation ang ating bibigyang pansin dito sa ating pag-aaral ng soteriology. Next, this salvation is more revealed in the New Testament. So this, as we have said, this spiritual salvation ay mas makikita natin, mas nahahayag sa bagong tipan. So again, hindi magkakontra ang lumang tipan at bagong tipan, pero makikita natin ang lumang tipan ay patungo sa it is leading to doon sa darating na tagapagligtas na ipinangako ng Panginoon. Well, we laid down some basic premises. We will lay down muna some basic premises, at ito yung una nating nilay down last Wednesday. Number 1, multiple dimensions of the effects of sin. Multiple dimensions of the effects of sin. Minsan ako'y nagmamaneho at napakinggan ko ang isang patalastas patungkol sa isang gamot. Dati daw siya ay umiinom ng hiwalay na gamot para sa lagnat, hiwalay na gamot para sa sakit ng ulo, hiwalay na gamot para sa sakit ng katawan. So iinom siya ng 3 hanggang 4 na iba't ibang gamot, at yun daw ay nagpapatagal sa kanyang paggaling. At ang pinopromote niya, yung isang gamot na isang gamot lang ay nagdi-deal sa lahat ng mga nararamdaman na yun. Now, gusto kong kunin yung larawan na ito, at ganun din, maraming epekto ang kasalanan. At ito ang ganda ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Lahat ng epekto ng kasalanan na ito ay dinideal with ng kaligtasan na ginawa sa ng ating Panginoong Hesukristo. So no matter how great, and let me even put the word how great and how yung intensity at yung sakop noong damage ng kasalanan ay dumating, ang ginawang kaligtasan ng Panginoon goes beyond it and resolves it all. So, hindi ba dapat ito magtulak sa atin na purihin ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon na anumang laki, dami ng epekto ng kasalanan sa ating buhay ay lahat ng ito ay niresolba ng kaligtasan na ginawa ng Diyos, and hindi lang basta niresolve, it goes beyond it. Sabi nga ng Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. So, mas dumadakila o mas overflowing. That word much more abound is, sa pagtitignan nyo, pag pinag-aralan nyo yung word much more abound, it is super abound. Grabe! Hindi lang siya basta nagfo-flow, nag-overflow yung biyaya ng Panginoon na nag-deal sa ating mga kasalanan. At
mga epekto nito. The many dimensions of salvation correspond to the dimensions of the sin's effect and damages. Yung maraming dimensyon ng salvation ay tumutugon sa iba't ibang dimensyon ng kasalanan at ng mga epekto nito at mga damage na ginawa ng kasalanan. As we, again, kung babalik tayo doon sa pagtalastas ng gamot, isang gamot lang, tinitira yung 4 na sintomas. Again, yung kaligtasan ginawa ng Panginoon, nire-resolba ang lahat ng epekto ng kasalanan. Sabi nga ng Westminster Shorter Catechism sa question number 18, again, medyo malalim yung English, pero ang sabi ito, wherein consists the sinfulness of that estate whereinto man fell. Ano yung nagko-consist? Ano yung bumubuo doon sa pagiging makasalanan na kung saan doon nahulog ang tao? So, doon sa fallenness ng tao, gaano katindi, yun yung binibigyang pansin, yung extent and yung intensity noong fall ng tao, pag fall ng tao sa kasalanan. Ang answer, the sinfulness of that state whereinto man fell consists in the guilt of Adam's first sin, the want of original righteousness, and the corruption of his whole nature, which is commonly called original sin, together with all actual transgressions which proceed from it. So again, ang lalim. Pero itong sinasabi ng Westminster Shorter Catechism, and by the way, just a little bit of trivia, ang Westminster Shorter Catechism ay dinevelop ng mga Kristiyano nung panahon para turuan ang mga bata. So, makikita natin na kung gaano kalaki ang gap ng pagkaalaman ng theology ng mga batang Kristiyano nung panahon na yun, o mga anak ng mga Kristiyano. Nevertheless, that's another story. Pero ang sabi ho dito, yung guilt na handoon, yung original sin na handoon, yung corruption of the whole nature, yung kabuuan ng tao, apektado ng kasalanan, and even actual transgressions that proceed from. Nakikita natin, yung madalas yung binibigyan natin ng pansin, yung madalas na nakikita nating problema ng kasalanan sa buhay ng mga tao, ito'y nag-uugat na lamang o resulta na lamang sa mga epekto din ng kasalanan mula pa nung pagkahulog ni Adan at ni Eva. At epekto ng kasalanan ito sa lahat ng mga tao. And again, itong napakatinding epekto ng kasalanan sa maraming mga aspeto, lahat ng ito ay tinutugunan ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon. So the first premise na ating tinignan as yung multiple dimensions. Number 2 ay yung historical involvement of God's saving work. Historical involvement of God, maaaring mas tamang sabihin, historical involvement of God in this saving work. Sa pagliligtas na ginawa na ito ay historically makasaysayan involved ang Panginoon. Anong ibig sabihin? Isang note lamang po. Current discourses on salvation orient too much on human experience with little note on saving events. Again, sa maraming mga churches sa panahon natin ngayon, ang na-redefine ang kaligtasan as something you experience, magaang na feeling, merong peace, merong contentment, merong happiness, merong fulfillment, at yun, yung human experience, ito yung nararanasan ko right here, right now. Well, pag tinignan natin ang tala sa Bagong Tipan, ang pag pinag-usapan ng salvation ay hindi yung nararanasan mo right here, right now, kung hindi yung naranasan, ginawa, at pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo way back then. Historically, yun nangyari noon. Yun ang basihan. Yun ang ating kaligtasan. Point, God did actually work out His plan of salvation in the context of man's existence in history.
Pag nagbasa ho tayo ng theology, isa sa mga katangian ng Panginoon is God is infinite. Isa sa mga pagiging infinite ng Panginoon is God is eternal. And being eternal, isa sa definition noon ay ang Diyos ay hindi sakop ng oras. Hindi siya sakop ng oras, hindi siya sakop ng nakaraan, ng ngayon at ng hinaharap. Hindi siya sakop ng oras. Pero tayo ay mga nilalang ng Panginoon sa ilalim ng oras. At ito ang sinasabi ng mga theologian, in a sense, God entered and worked in time, in history. When the fullness of time was come, God sent His Son, made of a woman. Kumbaga, God entered time para sa isa katuparan itong pinlano niyang kaligtasan. So God did actually work out His plan of salvation in the context of man's existence in history. So sa pag-iral ng tao sa kasaysayan, talagang masusumpungan na may ginawa ang Diyos. May aktibidad na may aktibidad na isinakatuparan ang Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan. So, salvation is not primarily ideas or concepts, but God's actions in history. Ang kaligtasan na atin hong pinag-uusapan at ang kaligtasan na ating sinasampalatayanan ay hindi lang ito mga ideya at mga konsepto na nabuo sa kaisipan ng tao o ng sinuman, kung hindi ito talaga, yes, it is concepts, pero ito ay nakabase sa aksyon na ginawa ng Panginoon, na talagang ibinigay niya si Jesus, na talagang namatay si Jesus sa krus, at talagang siya'y muling nabuhay sang-ayon sa kasaysayan. This is a distinctive feature of the Christian faith. Other religions are just ideas, often of a single person. Yung ibang mga relihiyon, idea lamang ng isang tao, isang taong na enlightened, di umano, isang taong na naginip o nagkaroon ng pangitain, di umano, isang taong pinagpakitaan di umano ng isang anghel o kinausap di umano ng isang deity, at yung mga konsepto sa kanyang kaisipan, yun yung kanilang paniniwala, yun ang nilagay sa kanilang sacred letters. Just like Islam, si Muhammad, and again, ito ang distinctiveness ng totoong Kristyanidad. Hindi ito ideya ng mga apostol. Kung hindi ang tuturo ng may nangyari talaga. Hindi ito yung tinuturo namin, kung hindi nangyari yun. Nakita namin. Namatay siya at muling nabuhay. Nakita namin. Ito yung ibig sabihin noon. So again, narito ang isang malaking kakaibahan ng tunay na Kristyanidad mula sa iba pang mga paniniwala. Ang ating kaligtasan ay nakatungtong sa mga tunay at makasaysayang mga pangyayari. May ginawa talaga ang Panginoon. Kumilos talaga ang Diyos in history. Number next, ang implication nito ay ito. When we preach, teach, or converse on salvation, it must be rooted in things that happened in history. So, pag pinapangaral ang kaligtasan, kapag itinuturo natin ito, or kapag ibinabahagi natin ito sa iba, let us be fully convinced and let us present it as it is, na talagang ito ay nangyayari. Hindi ito likhang isip. Hindi ito ideya ko lamang o ideya lamang ng mga Kristiyano, kung hindi ito ay mga bagay na totoong nangyari. Totoo na namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan, at totoo na siya ay muling nabuhay. So, let's let this sa akin bilang mangangaral, ito'y nagdadagdag ng gatong sa init ng pangangaral, nakatungtong ka sa isang solidong tungtungan dahil totoong itong nangyari. And
Hindi lamang sa mga ngaral, kundi sa mga nagtuturo at nagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So number 2, historical involvement of God's saving work. Number 3, individual application of accomplished salvation. So here are two very important words na medyo mai-encounter natin ng ilang ulit. The two words is application and accomplished. Merong libro, kung ma-acquire nyo, it's a very good book. Medyo, kung bago-bago kayo nag-aaral, medyo mahirap, pero it's a very good book. Maliit lang. Redemption, accomplished, and applied. Nahandun yung dalawang word na yun, accomplished and then application. So, individual application of accomplished salvation. Note, it is important in soteriology to keep the distinction between salvation accomplished and salvation applied. Ano yung salvation accomplished? Yung kaligtasan natin, ginawa na ni Jesus. It is accomplished. Before He died on the cross, He said, it is finished. Tapos na. Ganap na. Ang pagtubos, ang pagbabayad, ang pagliligtas ay tapos na. Hindi ito paulit-ulit na ginagawa. Hindi ito kailangang sundan ng part 2. Kung hindi, it is the one saving act of God and it is already done. It is accomplished. Sinakatuparan ng Panginoon. Now, yung isang bahagi nito is itong isinakatuparan o ginawang kaligtasan na ito ng Panginoon will be applied. I-a-apply ito o maa-apply ito sa mga hinirang ng ating Panginoon. So, nahandoon yung distinction dahil merong ilan na ipalilito ito, just like universalism. At they simply think, dahil namatay si Jesus para sa lahat, ligtas na. Nahandun yung accomplishment ng salvation. There's also the application of salvation. What is accomplished is what has been done in history by Christ's saving work. As we have said kanina, ito yung tapos na accomplish na ito ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. And then, what is accomplished is now being applied to experience of every individual who will believe in the gospel. So, merong salita dito na medyo takot ang ilang mga Kristiyano, yung word na experience. Yes, hindi lang tayo nakabase sa experience, pero kung totoo ang ebanghelyo, ito ay mararanasan. So, itong ginawa na totoo na pagliligtas ni Kristo doon sa krus, ito ay ma-apply sa tunay na karanasan ng bawat individual na mananampalataya, mararanasan talaga. Ang pagliligtas ay isang karanasan. Again, hindi lang ito basta ideya. Ang isang taong totoong ligtas, naranasan niyang siya iligtas ng Panginoon. Dahil iyon ang ginagawa ng Panginoon. So, again, it is to be applied to the experience of every individual who believe in the gospel. Let's just look at some verses or one verses for this. One verse, salvation accomplished, John 3:17, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. So God has already sent. Ito ay tapos na, naganap na. Ginawa na ni Jesus yung pagbabayad. Sa Hebrews chapter 10, mababasa natin na si Jesus inalay niya yung kanyang sarili at siya ay naupo na sa kanan ng Ama. It is a done work for our salvation. It's already accomplished. Number next, salvation applied. Sa mga bawat individual na sasampalataya sa ating Panginoong Jesus, that accomplished salvation, yung naganap na yun na salvation, ay ma-apply doon sa sasampalataya kay Kristo. At sa 1 Corinthians 6:11, merong mga tao na kausap ni Pablo, and such were some of you, but ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of our Lord Jesus and by the Spirit of our God. So take note of the tenses: washed, sanctified, justified. These are all done. Ito ay nai-apply
dun sa mga tao, and as we know, at mamaya makikita natin nung sumampalataya sila sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, individual application of accomplished salvation. Narito yung challenge. We must seek, desire, and pray that the salvation accomplished by Christ be applied to people by faith in the gospel. So again, ito pa rin yung hamon natin doon sa biblical evangelism. Ating isik, hanapin, nasain, i-desire, gustuhin, at ipag-pray na itong kaligtasan na ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo ay ma-apply at tunay na maranasan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang paraan. And again, let me pause here for a while to ask this question. Ikaw na nakikinig ngayon, baka naaaring ang dami kang naririnig na bago sa iyong tainga, accomplished, applied, at sana naunawaan mo na yung pagliligtas ay accomplished na. Tapos na, ginawa na ni Jesus. Pero let me ask the question, na-apply na ba ito sa iyo? Naligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Yung pagliligtas, ginawa na ni Jesus, tapos na yun. The question is this, ikaw ba ay ligtas na? At ang tanging paraan parang isang makasalanan ay maligtas ay kung siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan at tunay na sasampalataya sa ating Panginoong Hesus sa kanyang ginawa. Doon ka titingin sa ginawa ni Jesus, hindi sa ginagawa mo, hindi sa kinakaaniban mo, o hindi sa kanya na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay. Walang iba paraan para maligtas ang kagaya nating mga makasalanan. So, has it been applied to you? Naligtas ka na ba? Hindi pa, kaibigan, nais kitang ayayahan na magsisi at sumampalataya kay Kristo. Siya lang ang iyong tanging pag-asa. Well, number 4 sa mga basic premises, evangelistic commission of the church. Hindi tayo magtatagal dito sapagkat most of this ay nandun sa ating lesson na nakaraan sa ating biblical evangelism, pero it's sufficient to note na a wider view of salvation is popular today. Salvation before or without the hearing of the gospel. Lalo na sa mga western countries, dito sa atin hindi pa masyado, pero lalo na sa mga western countries, maraming mga so-called Christian churches ang bumibigay sa ganitong paniniwala na ligtas na lahat or a wider salvation, maliligtas din sila kahit wala ang gospel, basta sundin lang nila ang liwanag na nasa kanila. The condition for salvation of unbelievers is now reduced to following the light that they have. Anumang liwanag na meron sila, basta sundan lang nila yung na matapat. At sabi nga ni Jesus, He is the light of the world. So they are following Jesus. And ayon sa kanilang pag-follow kay Jesus, they can be saved. So again, that's ganun nila pinapaikot ang mga bagay-bagay ho na ito na walang basihan sa salita ng Panginoon. Ano natin to sa Roman Catholic Vatican II document. Ang sabi, those who, while guiltlessly ignorant of Christ's gospel and of His church, sincerely seek God and are brought by the influence of the grace to perform His will, as known by the dictates of conscience, can achieve eternal salvation. Simply put, sinasabi ng official na doctrine ng Roman Catholic, ang isang tao ay pwedeng maligtas kahit hindi niya kilala at hindi siya sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. There's no real need for Christ. Hindi mo talaga kailangan si Jesus. Hopefully, masunod lang niya ng mas maayos at mas tapat yung kanyang konsensya. Hindi pala talaga kailangan si Jesus. Bakit pa binigay si Jesus? Bakit pa sinundo si Jesus? At nahandoon yung malaking problema ng ganitong katuruan. Maliwanag ang sinabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama hindi sa pamamagitan niya. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa konsensya. At subukan man nila, walang matuwid
Wala kahit isa. Malinaw yun sa salita ng Panginoon. So again, ang punto, the application of salvation is through the proclamation of the gospel. At ating nga hong sinabi na yun ang pangunahing misyon ng church. Sabi nga ni Pablo sa Romans 1 verse 14 and following, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians. So yung Greeks and barbarians ay ginagamit ni Pablo as two opposites and everything in between. Yun yung figure of speech dito. Para bang from A to Z, and that's in everything between. Greeks, yung mga edukado, barbarians, wala. So lahat na nasa gitna, both of the wise and the unwise. So as much as, in short, all men. At yung word na debtor, ang binibigyan diin dyan ay may obligasyon siya. Meron siyang obligasyon sa lahat ng mga tao. Verse 15, so as much as in me, yes, I am ready to preach the gospel to you that are in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So itong ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos sa pagdiligtas. And we must preach the gospel. Sabi nga ni Pablo, I'm ready to preach the gospel, verse 15, to you that are in Rome also. Ito ang paraan para ang redemption accomplished, and the news of that accomplished salvation ay ipangaral at ihatid sa iba that it might be applied sa taong sasampalataya, to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ephesians 1:13, in whom ye also trusted. Okay, that is yung pronoun na whom dyan ay si Jesus. So in whom ye also trusted. Kayo ay nagtiwala sa Kanya. Paano nangyari yun? Kailan? After that ye heard the word of truth. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 10, paano sila magtitiwala? Paano sila tatawag kung hindi na napakinggan? So dapat muna nang mapakinggan ang word of truth. Now, what is that word of truth? The whole Bible is the truthful word of God. Binigyan niya ng specificity, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng kaligtasan, and that is the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So after silang manampalataya doon sa gospel of salvation, doon sa word of truth, after silang magtiwala doon kay Kristo, ano daw sabi, they were sealed with that Holy Spirit of promise. So please take note yung ilang mga bagay dito. That word after is a time marker. So after that they believed, this conversion, they were sealed by the Holy Spirit. Tapos manampalataya, sila ay tinatakan o sinelyuhan, tinahanan ng banal na spirito ng Panginoon. So ang banal na spirito ay nasa lahat ng mananampalataya. So, evangelistic commission of the church. So, ang punto dito ay ito, they need to hear. They need to hear the gospel. As we have been saying, the primary occupation and should be the preoccupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. Yun ang pangunahing trabaho at pangunahing dapat tinatrabaho bawat tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ang susunod ho nating pag-aaralan ay ang tinatawag na Ordo Salutis. Anong ibig sabihin? Yung Ordo Salutis. This is a Latin word na ang ibig sabihin is order of salvation. Hindi yan, oy, pa-order nga, hindi ganun. Kung hindi, that means order, yung pagkakasunod-sunod o yung organization, yung tamang pagkakasunod-sunod ng salvation. So, Ordo Salutis. At ang tanong natin, tinatanong, is there a plan of salvation? Kung may plano, therefore may order. Kaya nga, pag magko-construction, kahit sa buhangin guguhit, may plano. Ito muna, itong gagawin. So, mayroong order.
And ang tanong pa nga, is there a logical order in the application of salvation to sinners? And hopefully, sa ating pag-aaral, my hope is makikita natin that it is not just a logical order, but a biblical order. Ito ay biblical, makikita sa Bible na merong pagkakasunod-sunod itong plano o aplikasyon ng plano na ito ng kaligtasan sa atin mga mananampalataya. So, sisimulan pa lang natin ngayon. We will just touch a little bit of the surface at wala tayong enough time para ituloy ito sa marami. Pero tignan natin kung ano yung magiging sako ng ating pag-aaral. So, is there a logical order in application of salvation to sinners? Yung iba, deny. Hindi, wala. Walang anong order of salvation, ang ordo salutis. Basta pupunta sa langit, that's it. And sad to say, ganito kasimplistic ang pagkaunawa ng maraming Kristiyano pagdating sa kaligtasan. You're going to heaven. That's it. Now, purihin ng Panginoon kung totoo silang sumasampalataya sa Ebanghelyo and they will be going to heaven. Salamat sa Diyos. To be absent from the body is to be present with the Lord. Pero the question is, ito lang ba? Yun lang ba ang laman ng kaligtasan, dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin? At makikita natin sa ating pag-aaral na hindi. At yung bang kaligtasan mo ay dun lang sa pagpunta sa langit, hindi ka baligtas ngayon. At pagpunta mo sa langit, wala na bang mangyayari susunod na bahagi ng iyong kaligtasan? So makikita ho natin na if we look at the scriptures, merong plano at merong pagsasakatuparan nito ng Panginoon in an order na atin and yes, sabi nga ni John, kung pumuntahan niyo, kung pwede niyo basahin sa 1 John chapter 3, beloved, chapter 3 verse 2, beloved, we are the children of God, but it not yet a fear what will we be. Tayo nga ay mga anak na ng Diyos, pero hindi pa nakikita sa ngayon yung kabuuan kung ano yung ating pinaka magiging kalagayan. So there's an aspect of already children of God already, but there's an aspect of not yet. Meron pang hinihintay at bahagi yun ng ating kaligtasan at may order yun sa pangyayari. So, there are people who deny itong ordo salutis. Basta, kontento na ako, pupunta ako sa langit. That's it. Yan, salamat sa Panginoon nga kung ikaw ay tunay na ligtas. Purihin ang Panginoon. At nandoon yung utos sa atin na lumalim at desire ng Panginoon na tayo lumawak. At ito ay magtutulak sa atin sa mas mainit na pagsamba at pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon. Number next, ito ay affirmed. Affirmed not because there is the desire to make the doctrine of salvation complex. Yung iba, basta simple lang. Punta ako sa langit by Jesus Christ. Amen. Yun lang. So, hindi natin layunin na paguluhin. Hindi natin layunin na gawing komplikado. Pero dahil nais nating sundin ang utos at make ng effort na utos ng Panginoon na lalo pa nating malaman, maunawaan ang dakilang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin. And it is affirmed because it is biblical. Ito ay sang-ayon sa salita ng Panginoon. Whatever desire we have ay of no consequence kung hindi ito sang-ayon sa salita ng Diyos. Pero as we will see, ay merong maliwanag na teksto sa Biblia na hindi nagko-contain ng kalahatan, pero makikita natin na doon itong katotohanan na merong ang order sa pag-apply at pagkasakatuparan nitong kaligtasan na ito sa experience ng mga mananampalataya ni Kristo. Sabi ng Romans 8:29, for whom, and by the way, the word whom ay kakabit nung Romans 8:28, and we know. Sino yung we? Those are the believers. We know that all things work together for good to them. Sino yung them? To them who love God, to them who are the called according to His purpose. So, merong particular na grupo ng mga tao. And then, pagdating sa verse 29, for whom He, that is God, foreknew, He also did predestinate. So, yung mga pinornyo niya, predestinate din daw niya, sabi ni Apostol Pablo.
Predestinate saan? To be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. So, nandun yung foreknowledge, nandun yung predestination, nandun yung calling, justification, and yung ating hinihintay pa na glorification, as we have said sa 1 John chapter 3 verse number 2. At sinabi rin ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 51 hanggang sumusunod, yung pagbibigay ng pagpapalit ng katawan natin ng walang kasiraan at walang kamatayan, with a glorified body. So again, handoon yung pagkakasunod-sunod nung experience natin ng ginawang pagliligtas, in-accomplish sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga ni John Murray, the diverse elements of salvation as executed are related to one another in orderly fashion. They are not haphazard, unrelated occurrences, and it is necessary for us to ask, to understand what these relations are. So again, itong mga ito, as we have seen, foreknowledge, predestination, calling, justification, glorification, merong orderly fashion, ano? Hindi ito basta nilagay lang doon, kung hindi ito ay merong relationship sa isa't isa, at napakaganda na ating matutunan at maunawaan ang mga bagay na ito. Proposed order of discussion, ito yung mga magiging susunod-sunod na ating i-discuss, para alamin natin kung saan tayo patungo. Ito yung magiging mapa ng ating magiging susunod na pag-aaral. Number 1, God's decree, election to salvation. If maaaring next week, masimulan na natin ito. This is the ordo salutis na ating pag-aaralan. Number 2, application of salvation. Sa application, there's that effectual call, tinawag ng Ama, regeneration by the Holy Spirit, pinanganak na muli ng banal na Espiritu, and then conversion of the sinner, yung pagsampalataya ng makasalanan, faith and repentance. And then, third is blessings of salvation. So, nung sumampalataya na siya ligtas na, may mga pagpapala na kaakibat ang kaligtasan ito. Na, say pagpapala, hindi material na pagpapala ang tinutukoy, kundi ano ito. Objective blessings of salvation, you are justified, you are adopted, you are reconciled, and then merong hinihintay na glorification. You will be glorified. And then there is that subjective aspect of blessings of salvation, sanctification and perseverance. May mga ilang theologian na yung glorification inilalagay nila dito sa subjective. So, titingnan pa rin natin yaan, titimbangin. So, again, we will look at sanctification na bahagi ng kaligtasan. We will look at perseverance of the saints na bahagi ng kaligtasan. And then, we will be studying assurance of salvation. Pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. And lahat ng ito ay nakatungtong sa matibay at kaisa-isang pundasyon. Ano ito? Our union with Christ. Yung ating pagkakaisa kasama ng ating Panginoong pakikiisa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi na Ephesians 1:3, at dito tayo matatapos ngayong gabi, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath what? Blessed us. Take note of that tense. Blessed. That's past tense. Blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. And that word in is a locative word. Hindi ko nakakalimutan yun. Tinuro sa amin sa Bible School. In. Pag sinabi namin sa aming anak na si Timmy, put it in the box. Kailangan doon sa loob. Yun yung location. And if a person is in Christ, nandun yung kanyang union with Christ, he is blessed with all spiritual blessings in heavenly places. And that is nakatungtong ito sa ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesus Kristo. So if you are saved, you are in Christ. Ang sabi ng Biblia, you are already blessed
with all the spiritual blessings in heavenly places. At gusto ko tapusin din ang ating pag-aaral sa pagtanong, are you in Christ? Maaaring nag-aaral ka ngayon at natitrigger ang iyong interest sa theology na ito about salvation. Pero malaman mo man na maraming detalye. Again, kagaya ng tanong kanina, has this been applied to you? Ito ba'y naging totoo na? Naranasan mo na nga ba talaga ang pagliligtas ni Kristo? Are you in Christ? If not yet, kaibigan, tinatawag ka ng Panginoon na magsisi at inuutusan ka ng Diyos na manampalataya. At yun lang ang tanging pag-asa ng bawat makasalanan. At sa ating mga Kristiyano na, let us be excited. Itong, hindi na tayo basta patungo sa langit. We are right now ay merong union with our Lord Jesus Christ, and God had blessed us with all spiritual blessings. And hopefully as we study, habang nag-aaral tayo, mas naunawa natin, mas nakikita natin, mas na-appreciate natin, at ito'y magtutulak sa atin sa mas matinding pagmamahal, mas mainit na pagsamba sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya sabi nga sa Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. At tayo po ay tatapos sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, and we thank you. Nakakamangha ang grabing karunungan at kaalaman mo, O Panginoon, na iyong pinlano at isinakatuparan ang napakadakilang kaligtasan. Nakakamangha ang biyaya mo. Kaming mga makasalanan na hindi karapat-dapat ay iyo kaming hinirang, tinawag, niligtas. Salamat po, O Diyos. At Panginoon, salamat po sapagkat kami napaalalahanan ng aming kaligtasan at pag-asa kay Kristo Jesus ay hindi lamang natatapos na ang aming kaluluwa ay pupunta sa langit. O Diyos, we are looking forward to that moment na muling babalik ang aming Panginoong Hesukristo. Kami ay luluwalhatiin at magiging kagaya niya. O Panginoon, lahat ng ito ay bahagi ng kaligtasan na iyong ginawa. Tulungan mo kaming mga tuto, hindi para may maipagmayabang o ipakipagtalo sa iba, hindi para lalo ka namin purihin, mahalin, at paglingkuran pa. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli ho mga kapatid, maraming salamat at nakasama ho namin kayo ngayon sa pag-aaral. Around 7:15 p.m. ay bubuksan ho natin yung ating prayer room. Sana magkasama-sama ho tayo